Kapag alagad ng simbahan, automatikong iisipin ng mga tao na halos wala ng kapintasan ng taong yon at ituturing pang banal. Titingalain ng nakararami, igagalang at pagsisilbihan kung kinakailangan. Sa kwentong ito'y isang pastor ang nagdulot ng hindi kaaya-ayang karanasan sa buhay ng dalagang si Bida. Hindi sukat akalain ni Bida na ang pagiging reliyosa niya at palagi ang paglapit sa simbahan ng siyang tila naghatid sa kanya sa malaimpyerno niyang buhay. Para bang nabaligtad ang lahat sapagkat sa pagnanais niyang sumamba sa Diyos at iligtas ang kanyang kaluluwa, doon naman siya nakasalamuha ng isang nilalang na animoy demonyo na nagtatago sa simbahan at nagbabalat kayo bilang banal na alagad ng Diyos. Si Pastor Bernan, ang bagong lipat na pastor sa kanilang simbahan, ang siyang nagpabago sa guhit ng kapalaran ni Bida bilang isang reliyosang dalaga. Ito'y marahil maraming lihim ang pastor na ito na pilit niyang itinatago sa lahat ng tao, kung saan iisipin ng mga tao na isang banal at tapat na tagapaglingkod ng Diyos, si Pastor Bernan. Ngunit tila alagad pala ito ng dilim. Si Bida ay nagmula sa angkan ng mga aswang, ngunit hindi siya may tuturing na mapanganib sapagkat ang angkan nilang yon ay hindi katulad ng ibang aswang na nambibiktima ng tao. Hindi kailangan ni Bida na kumain ng karne ng tao at uminom ng preskong dugo nito upang mabuhay. Ang pamilya ng dalagang ito'y matagal nang namumuhay bilang normal na tao dahil sinisikap nilang maging ordinaryong tao. Ang mga ninuno na lamang nila yung kinakailangan mambiktima ng mga tao upang mabuhay. Ngunit sa henerasyon ng angkan ni Bida ay unti-unti na silang natututo kung paanong mabuhay nang hindi pumapaslang ng mga tao. Sa umpisa'y nahihirapan silang talikuran ng kanilang pagiging aswang. Ngunit normal na lamang iyon. Sobrang sama ng kanilang pakiramdam kapag makakaamoy sila ng bawang, lalo na kung matitikman pa nga nila ito. Naalala pa nga ni Bida kung paano siyang dumuwal ng gusto ng unang beses niyang matikman ang isang ulam na gulay na mayroong bawang at asin at iba pang sangkap na hindi tinatanggap ng kanyang sikmura o ng sikmura ng mga aswang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dulot ng pagsisikap nila ay nagawa na rin nilang kumain ng mga pagkain kinakain ng mga tao. Tanggap na ito ng kanilang sikmura. Hindi na rin sila natatakam sa karne ng tao sapagkat mayroon na silang kontrol sa katawan. Kaunting-kaunti na lamang talagang may tataboy na nila ang pagiging aswang at maging isang ganap na tao na. Kaya si Bida at ang kanyang pamilya, walang sino man sa kanilang mga kapitbahay ang nakakahalatang aswang sila sapagkat kumikilos na sila na parang mga tao at kumakain na rin ng mga pagkaing inaayawan ng mga tunay na aswang. Mabuti na lamang talaga't napabilang si Bida sa angkan ng mga mababait na aswang na gustong magbago o maging tao kaysa manatiling aswang habang buhay. Ito ang dahilan kung bakit naging relihiyosa si Bida at ang kanyang pamilya. Nais nilang mapalapit sa presensya ng Diyos at maging ganap na Kristiyano. Pero isang araw, nasawi ang pastor ng kanilang simbahan dahil sa malubhan nitong karamdaman. Kaya mayroong panibagong pastor ang nadistino roon. Iyon na nga si Pastor Bernan. Nasa edad 52 na. May asawa at may anak. Malugod namang tinanggap ng mga tao ang pagdating ng bago nilang pastor. Nagluluksa pa sila dahil sa kamatayan ng dating pastor. Ngunit nang may pumalit na rito, kahit papaari na bawasan naman ang bigat sa dibdib ng mga taong mahilig magsimba. 8:00 ng umaga, araw ng linggo nang magsimba si Bida kasama ang tatay niyang si Mang Ramon at ang nakatatandang kapatid niyang lalaki na si Rio. Hindi na nila kasama ang kanilang ina dahil sa alawaan ng naturang babae at matagal na itong sumama sa ibang lalaki na mas bata pa sa kanya. Ngunit hindi may tatangging mayaman naman. Kaya sina Mang Ramon at Rio na lamang ang kasama ni Bida sa buhay. Habang nagsasalita ang pastor na si Bernan patungkol sa mga salita ng Diyos, napansin ni Bida na palaging sumusulyap sa kanya ang naturang pastor. Sa umpisa hindi naman yun pinansin ng dalaga dahil maaaring nagkataon lamang na nagtatama ang kanilang paningin. Ngunit nagsimulang kumunot ang noo ni Bida dahil nasundan pa ulit iyon ng maraming beses
na pagsulyap-sulyap sa kanya. Hindi lang yun isang sulyap lamang dahil pakiramdam ng dalaga ay mayroong kakaiba sa mga yon at hindi gusto ni Bida ang ganoong pakiramdam. Habang nakaupo nga si Bida taimtim lamang na nakikinig sa mensahe ng pastor, hindi maiwasan ng dalagang mapalingon sa kanyang kapatid at ama na katabi lamang din niya. Para sana tignan ko napansin din ba ng mga ito na palagi siyang sinusulyapan ng pastor. Kaya lamang ay masyadong nakatuon ang atensyon ni Mang Ramon at Rio kay Pastor Bernan. Kaya hindi nila napapansin ang kakaiba na pala nitong pagsulyap na ipinupukol sa dalaga. Maya-maya pa'y nakaramdam ng kiliti sa pantog si Bida. Naihi na talaga ang dalaga kaya kinakailangan niyang lumabas muna ng simbahan upang umihi roon sa palikuran na nasa likuran lamang din ng simbahan nila. "O anak, saan ka pupunta?" Tanong ng ama ni Bida na si Mang Ramon nang tumayo ang dalaga. "Iihi lang po ako, itay." Mahina naman itong tugon. Tumango lamang si Mang Ramon kaya lumabas na si Bida sa simbahan at nagtungo sa palikuran. Sakto namang katatapos lamang din ang sesyon na mensahe ni Pastor Bernan. Kaya nagsitayo na ang lahat para sundan ng isang alay na awitin ng mensaheng binahagi ng pastor. Walang ibang nakapansin na lumabas si Pastor Bernan. Nagtungo rin ang pastor sa palikuran. Kaya tiyak na magpang-abot sila roon ni Bida. Pagdating nga roon ni Pastor Bernan ay agad siyang nagabang sa pintuan. Tiyak ng lalaki na naroroon pa sa loob si Bida, lalo na't naririnig niyang nagbubuhos pa ng tubig ang dalaga. Paglabas ni Bida ay parang tumalo ng kanyang puso nang bumungad sa kanyang paningin ang nakangiting pastor. Tinanong ng dalaga kung anong ginagawa ng pastor doon at parang napahiya pa siya nang sinabi ng pastor na siyempre iihi lamang di siya. Peke tuloy na napangiti si Bida. Kaya lamang bago pa man makaalis doon ang dalaga, animoy naninindig na ang mga balahibo sa kanyang katawan nang pasadahan siya ng tingin ng pastor mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay kinilabutan pa si Bida nang makita niya ang pilyong pagngiti nito. "Maganda ang iyong katawan, iha. Ano nga pala ang pangalan mo?" Tanong nga ng pastor. Ayaw sanang sumagot ni Bida ngunit parang nahihiya rin naman siya kaya napilitan na lamang ang dalaga na magsabi ng kanyang pangalan. "Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa iyong ganda, iha." Saad pa ni Pastor Bernan. Naiilang na lamang nang umiti at nagpasalamat ang dalaga hanggang sa napansin niyang nakatitig na si Pastor Bernan sa kanyang dibdib. Bagaman natatakman naman sana ito ng makapal na tela ng damit. Dahil sa kinikilos ng pastor ay dali-dali na lang na umalis doon si Bida nang hindi nagpapaalam at bumalik na siya sa loob ng simbahan. Samantala ang pastor naman ay pumasok na rin sa loob at hindi naman talaga gumamit ng balikuran ng lalaki. May isang tao ang nakakita ng palihim na eksenang yon. At iyon nga ang asawa mismo ni Pastor Bernan. Napailing ang ginang ngunit hindi niya na ito pinansin pa. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin ang kanilang pagsisimba kaya umuwi na sina Bida, Mang Ramon at Rio sa kanilang bahay. Agad na nga nagluto ng pananghalian ng dalaga dahil sakto naman talagang 12:00 ng tanghali matatapos ang kanilang pagsisimba. Habang nagluluto si Bida hindi niya maiwasang sabihin sa kanyang ama ang pagkailang niya sa pastor na yon. Kaya lamang ay mukhang hindi naman kumbinsido si Mang Ramon at kung naniniwala man ang matanday nais niya lamang na huwag nang isipin pa yon ni Bida. "Huwag mo nang pansinin iyon anak, baka nagkakamali ka lang. Normal lang naman talaga magtagpo lagi ang paningin ninyo kasi napapansin ko si pastor na yon. Talagang tinitignan niya ng mata sa mata ang mga tao habang nagmemensahe siya." Mahabang pahayag pa ni Mang Ramon. "Oo nga naman kapatid, naninibago ka lang yata kasi hindi ganun ang kilos ng dati nating pastor. Masanay ka na lang." Dagdag naman ng kapatid ni Bida na si Rio. Bagsak na lamang ang balikat ni Bida habang nagpapatuloy siya sa pagluluto. Dismayado ang dalaga dahil ang buong akala niya makukuha rin niya ang atensyon ng kanyang ama at kapatid. Inaasahan ni Bida na sasabihin ng mga ito na mag-iingat na lamang siya sa pastor na yon dahil hindi pa nila yung gaanong kakilala. Pero hindi ganon ang natanggap ni Bida. Mukhang wala yatang pakialam ang mga ito na hindi komportable ang dalaga sa presensya ni Pastor Bernan.
Makalipas ang ilang araw, Sabado ng gabi nang dumalo si Bida sa kanilang youth fellowship doon pa rin sa simbahan. Hindi nakasama si Mang Ramon at Rio sa pagkakataong ito. Nakasanayan na ni Bida na dumalo sa ganitong kaganapan kaya hindi na ito bago para sa kanya. Lahat ng mga dumalo ay pawang mga kabataan lamang ng kanilang simbahan. Wala namang naging problema sa sesyon. Maayos ang daloy nito hanggang sa matapos sila. Nagsipag-uwian na nga silang lahat ngunit nagpaiwan muna doon sa loob ng sandali si Bida dahil mananalangin muna siya bago umuwi. Maya-maya pa'y natigil sa pananalangin ng dalaga nang marinig niyang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Hindi niya maiwasang maputol ang kanyang panalangin at mapalingon mula sa pinanggagalingan nito. "Pastor Bernan, bakit po kayo nandito?" Nagtatakang ang tanong ng dalaga nang makita niya kung sino yon. Ngumiti naman ang nakakaloko ang naturang pastor bago tumugon. "Nakagawian ko na kasing magpunta ng simbahan gabi-gabi para manalangin, iha. Hindi ko akalaing narito ka rin pala. Akala ko'y nakauwi na kayong lahat." Nahalata ni Bida na nagsisinungaling lamang ang kanyang kausap. Hindi maintindihan ng dalaga ang kaba na biglang gumapang sa kanyang puso. Kaya tumayo na nga siya para sana magpaalam na at uuwi sa kanila. Ngunit ganun na lamang ang gulat ni Vida nang harangan siya ng Pastor Bernan. "Saglit lang, iha, kakusapin muna kita. Mabilis lang ito." Nakakalokong wika ng pastor saka pinasadaan na naman ng malagkit na tingin ng buong katawan ng dalaga. Sa pagkakataong ito'y pinilit ni Vida na makawala mula sa pagkakaharang ng pastor. Ngunit hindi sukat akalain ng dalaga na biglang dumapo ang mainit na palad ng pastor sa kanyang hita. Kahit nakasuot si Bida ng mahabang palda, mabilis na gumapang ang kamay nito. "Pastor Bernan, anong ginagawa ninyo?" Gulat nang ang singal ni Bida sa lalaki, sa kanya napalo ang kamay nito at mabilis na umatras. "Sus, huwag ka nang pakipot pa, iha. Alam kong gusto mo rin ito eh. Sige na, pagbigyan mo na ako. Saglit lang naman ito at pangako ko sa iyo na walang ibang makakaalam." Usal pa ng pastor na ikinasabog ng katinuan ni Bida. Sumigaw na nga si Bida saka siya tumakbo palabas ng simbahan habang isinisigaw na manyakis ito. Tinawag pa si Bida ng pastor na yun ngunit ni isang beses ay hindi na lumingon pa ang dalaga. Walang mga bahay na nakatayo sa paligid ng simbahan kaya walang ibang nakakakita at nakakarinig sa pangyayaring yon. Halo-halong emosyon naman ang nararamdaman ni Bida habang tumatakbo siya pauwi. Naroon ang takot para sa pastor ngunit hindi rin mawawala ang galit. Nagagalit si Bida dahil 2 beses na siyang naharas ng pastor na napatunayan niyang isang ang manyakis. Dahil dito'y nabuhay sa puso ni Bida ang galit para sa pastor na yon. Ito ang pinakaayaw ni Bida sa lahat, ang mabastos ang kanyang pagkababae. Mas tanggap pa ng dalaga na api-apihin siya ng mga tao at tapak-tapakan ng kanyang karapatan. Ngunit ang bastusin ng isang lalaki lalo na ang pastor, hinding-hindi niya yon matatanggap. Alam ni Bida sa kanyang sarili na hindi siya dapat matakot sa manyakis na pastor na yon. Bago sa iyong pastor dapat ang matakot sa kanya. Isang balak nga ang nabuo sa isipan ng dalaga. Pag-uwi ni Bida sa kanila, hindi naman napansin ng kanyang ama at kapatid ang emosyon na sumasakop sa mga mata ng dalaga. Kumain na muna si Bida ng kanyang hapunan bago niya gagawin ang kanyang iniisip laban sa pastor na yon. Nais ni Bida na turuan ng leksyon si Pastor Bernan at hindi na makapaghintay ang dalaga na gawin iyon. Kaya binilisan niya na lamang ang kanyang kinakain hanggang sa matapos na nga siya. Gabi na rin kaya natulog na si Mang Ramon at Rio. Samantalang si Bida ay gising na gising pa rin at naghihintay na sumapit ang 10 ng gabi. Walang balak ang dalaga na ipaalam sa kanyang ama at kapatid ang tungkol sa kanyang binabalak dahil natitiyak niyang pipigilan siya ng mga ito. Siguradong sasabihin na naman ni Mang Ramon na hindi sila mga masasamang aswang. Kaya hindi dapat ikilos ang dalaga na maaari nilang ikapahamak sa bandang huli. Pero matigas ang paninindigan ni Bida sa kanyang sarili. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya natuturuan ng leksyon ng manyakis na pastor na yon. Hindi palalampasin ni Bida ang pambabastos nito sa kanyang dangal bilang babae.
Pagsapit nga ng oras na hinihintay ni Bida, ginawa na niya ang kanyang balak. Nagsuot ng purong itim na damit ang dalaga at isang pantakip sa kanyang buka upang hindi siya makilala ng sinumang posibleng makakita sa kanya. Nang gabing yun ay nag-iba ng bahagya ang wangis at pangangatawan ng dalaga. Mula sa pagiging mestiza na babae ay naging aswang na ang kanyang itsura at medyo marami-raming balahibo ang katawan. Pagkatapos ay maingat na nga na pumanaog ng bahay ang dalaga, saka nagmamasid sa paligid upang alamin kung may tao ba. Pero nararamdaman niyang wala namang tao, kaya tuloy-tuloy na ang kanyang lakad hanggang sa makarating siya sa kanyang pinaroroonan, doon sa bahay ni Pastor Bernan. Malakas ang pangamoy ni Bida sa tuwing nag-aanyong aswang siya. Nang makarating doon sa bahay ng pastor ay agad na nga naamoy ni Bida ang lalaki. Tiyak naman niyang nasa loob lamang ito ng kanyang silid at himbing na himbing sa pagkakatulog. Kaya napangisi ang dalaga. Balak niyang pasukin ang bintana ng silid at doon siya dadaan, kaya iyon na nga ang ginawa ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na si Bida ng silid. Bumungad sa paningin ng dalaga ang pastor na natutulog habang katabi nito ang inosente niyang asawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Bida. Sinimulan na niya ang kanyang balak at iyon nga'y saktan si Pastor Bernan sa pamamaraan ng pagkalmot sa mga mata ng lalaki bilang pagtanda ng pagiging manyakis ng mga matang yon. Maya-maya pa'y biglang nagising ang asawa ng pastor at nang makita ng babae na mayroong ibang nilalang sa kanilang silid ay sumigaw na nga ito ng pagkakalakas, kaya nagising na rin si Pastor Bernan. "Pambihira! Sino ka? Anong klaseng nilalang ka ba? Aswang! Aswang ka yata!" Sunod-sunod na ang sigaw ni Pastor Bernan kasabay ng kanyang pagbangon mula sa kama. Umatake si Bida sa naturang pastor kaya nakipambuno rin ang lalaki sa kanya. Dahil sa malakas na sigaw ng asawa ng pastor ay nagising na nga rin ang kanilang anak at agad itong pumasok sa silid ng mag-asawa nang may dala pang itak. Doon nataranta si Bida kaya agad siyang kumilos para lumabas ng bintana at tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis ding naagip ni Pastor Bernan ang suot ni Bida na pantakip ng kanyang buka. "Ikaw? Isa kang aswang?" Gulat na gulat nga singhal ng pastor. Nagulat din si Bida kaya dali-dali nang tumakas at tumakbo palayo ang dalaga. Pansamantala namang natulala si Pastor Bernan dahil sa kanyang nakita. Hindi nakita ng asawa at anak ng pastor ang mukha ni Bida dahil tanging kay Pastor Bernan lamang nakaharap ang dalaga ng matanggalan takip nito sa mukha. Mabilis ang pintig ng puso ni Bida habang tumatakbo siya papalayo roon. Mabuti na lamang at hindi na siya inabol pa ng pamilya ng pastor. Ngunit nakilala naman siya ng lalaki kaya labis tuloy na nag-aalala si Bida hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay. Hindi pa rin napansin ni Mang Ramon at Rio ang pagdating ni Bida dahil maimbing nang natutulog ang mga yon. Kinaumagahan nun ay nabulabog na lamang si Bida nang gisingin siya ng kanyang ama. Kumalat daw sa kanilang lugar na aswang si Bida at maaaring aswang din ang kanyang pamilya. Napakabilis kumalat ng balitang yon dahil si Pastor Bernan ang nagpapakalat. Dahil nga tinitingala at ginagalang ng mga tao ang pastor na ito, agad silang naniwala lalo na't nagpapakita rin si Pastor Bernan ng mga pruweba. Marami-rami rin kasing sugat ang pastor dahil sa pagkalmot ng dalaga gamit ang kanyang mahahabang kuko. Dahil dito'y nagsimula ng mga nibang buhay ni Bida maging ng kanyang pamilya. "Ano bang ginawa mo, Iha? Paano nalaman ng mga tao ang tungkol sa bagay na ito?" Paggalit pang tanong ni Mang Ramon sa kanyang dalagang anak. Hindi man makasagot si Bida, sinundan na ni Rio ang tanong ng kanyang ama. "Si Pastor Bernan daw nagpakalat ng balitang yon. Paano niya nalaman ang tungkol sa tunay nating katauhan, Bida? May ginawa ka bang kalokohan?" Tanong nga ng binata. Gusto sanang sumagot ni Bida ngunit nabagtanto niyang hindi maiintindihan ng kanyang ama at ng kanyang kapatid ang dahilan kung bakit niya ginawa yun sa pastor. Hindi kasi sila ang nabastos at namanyak kaya hindi nila maiintindihan ang pakiramdam na maranasan ng bagay na yon. Nagbitaw pa nga ng iba't ibang salita si Mang Ramon at Rio laban kay Bida. Sinisisi nila ang dalaga kung bakit nabunyag na sa lahat ang pinakaiingatang sekreto ng kanilang pamilya. Sinubukang magsalita ni Bida at nagbabaka sakali siyang maiintindihan ng mga ito ang dahilan kung bakit niya sinugod si Pastor Bernan. Ngunit gaya nga ng inaasahan ni nagsisi si Bida kung bakit pa niya sinabi
dahil hindi naman tinanggap ni Mang Ramon ang kanyang paliwanag. Walang pakialam ang dalawa na namamanyak na si bida ng pastor na yon, kaya lalo siyang nadismaya. Napaiyak na nga lamang ang dalaga sa labis na sama ng loob. Dahil dito'y nakaramdam muli ng galit si bida laban sa pastor ng kanilang simbahan. Iniisip ng dalaga na nilalapa niya ang katawan ng lalaking yon, bagamat hindi siya ganoong uri ng aswang. Sa galit ni bida kung ano-anong kasamaan na ang kanyang iniisip. Samantalang sinubukan naman ni Mang Ramon na depensahan ng kanilang pamilya. Sinikap ng matanda na itanggi ang katotohanan ng aswang sila, ngunit walang naniniwala sa kanyang paliwanag. Masyadong matibay ang paniniwala ng mga tao dahil sa sinabi ni Pastor Bernan sa kanila. Maging si Mang Ramon ay dismayado rin dahil mas kinakampihan pa ng mga tao si Pastor Bernan na bago pa lamang nilang nakikilala kaysa sa pamilya ng matanda na ilang dekada nilang nakasama sa lugar na yon. Palibhasa kasi, alagad ng simbahan ng katunggali nila kaya mahihirapan talaga silang kalabanin ito dahil palaging kakampi ang mga tao sa sinumang naglilingkod sa Diyos. Kahit hindi pa nila inalam ang buong katotohanan, ganoon kabulag ang mga tao sa lugar ni bida at hindi marunong ang mga ito na lawigan ng kanilang pag-iisip. Habang muling pinapagalitan ni Mang Ramon ang kaniyang anak na dalaga dahil sa padalos-dalos na kilos nito, hindi nila alam na mayroon na palang binabalak ang mga tao laban sa kanila. Walang kaalam-alam ang pamilya ni bida na tila ba nangangampanya na si Pastor Bernan para lasunin ang utak ng mga taong hindi ganon kalapit sa pamilya ng dalaga. Nilalaso na nga ng pastor ang isipan ng ilang mga taong naninirahan sa kanilang lugar. Kung ano-anong katatakutan ang sinasabi ng naturang lalaki para lamang matakot ang mga tao at makumbinsi ang mga ito na palayasin sila bida sa kanilang tinitirahan. Hihintayin pa ba natin na mabiktima ng mga aswang na yon ang ating mga mahal sa buhay? Mga kapatid, kung hahayaan natin silang manirahan dito, hindi mapapayapa ang lugar na ito. Araw-araw ay mayroong banta ang buhay ng bawat isa sa atin dahil may aswang sa ating lugar. Wika nga ni Pastor Berna sa mga tao na parabang nagtatalumpati siya sa mga yon. Kasama ng pastor ang kanyang asawa at anak. Tahimik lamang ang kanyang asawa samantalang todo suporta naman ang anak niya. Marami nang nadala ang pastor dahil sa paraan ng kanyang pananalita. Maraming tao ang natatakot kay bida pati na rin sa kanyang pamilya. Mabilis na nabilog ang ulo ng mga tao lalo na yung hindi masyadong may magandang relasyon sa pamilya ng dalaga. Walang kaalam-alam ang mga taong yun na ginagamit lamang sila ni pastor para mapagtakpan ng pastor ang kanyang kamanyakang ginawa sa dalaga. Kinagabihan ngang yun inagulantang ang buong pamilya ni bida nang biglang magkagulo mula sa labas ng kanilang bahay. Narinig nila ang ingay ng mga tao at sumisigaw ang mga ito. Itay, ano yun? Takantanong pa ni Rio sa kanyang ama. Hindi ko alam anak, silipin mo nga riya sa bintana. Nakakunot na rin ang noo ni bida ngunit hindi niya gusto ang kakaibang kaba na gumagapang sa kanyang puso. Maya-maya pinagulat na si Rio nang makita niya mula sa bintana ang maraming ilaw mula sa sulo. Nag-aapoy ang mga ito at hawak-hawak ng mga taong tila sumusugod sa kanilang tahanan. Sobrang ingay ng mga tao at mayroon silang binabanggit ng sabay-sabay patungkol sa pinapalayas na nila ang pamilya ni bida sa lugar. Nang marinig nila ang sigaw ng mga tao, sabay-sabay nang napatayo sina bida at Mang Ramon. Itay, anong nangyayari? Kinakabahan ng tanong ng dalaga sa kanyang ama. Hindi maganda ito bida. Tignan mo ang resulta ng kilos mong hindi pinag-isipan. Pagalit na tugon ng matanda sa dalaga sa halip na sagutin ng tanong nito. Itay, sinusugod nila tayo. Anong gagawin natin? Natataranta namang tanong ni Rio kasabay ng pagsarado niya ng bintana. Agad ring nataranta si Mang Ramon at bida. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin samantalang nag-iisip naman ng paraan ng kanyang ama. Dahil sa pagkataranta ni Rio, inaya niya ang kanyang ama at kapatid na tumakas na lamang sila. Dahil totoo naman ang sinasabi ng pastor na asubang sila kaya hindi nila kayang depensahan ng kanilang sarili. Subalit hindi sang-ayon si Mang Ramon sa naiisip ng kanyang anak. Nais ng matanda na aminin na lamang sa mga tao ang katotohanan. Kahit itinanggi niya pa ito noong nakaraan. Nag-aalala si bida at Rio sa balak ng kanilang ama, ngunit sinabi ni Mang Ramon ay papaliwanag niya naman sa mga tao na kahit aswang sila,
Hindi naman sila dapat katakutan dahil hindi sila nambibiktima ng mga tao, maging ng hayop. Umaasa na naman si Mang Ramon na maiintindihan ng mga tao ang kanyang paliwanag, kahit minsan na siyang tinanggihan ng mga ito. Yun na nga ang ginawa ni Mang Ramon. Hinayaan niya sa loob lamang ng bahay muna si Bida at si Rio at ang matanda na lamang muna ang haharap sa mga tao para kausapin at paliwanagan ng mga yon. Kaya lamang hindi naniniwala ang mga ito, lalo na't kasama rin pala si Pastor Bernan at ang kanyang anak. "Pakiusap mga kaibigan, hindi kami mga masasamang aswang. Matagal na kaming namumuhay na gaya ng isang ordinaryong tao. Maniwala kayo sa akin. Wala namang napabalitang tao na inaswang dito sa ating lugar, hindi ba?" Pakikiusap pa ni Mang Ramon. "Huwag kayo maniwala sa tatay na yan. Ang mga nilalang na katulad ng aswang ay kalaban ng simbahan." Sigaw naman ni Pastor Bernan. Agad namang kumuluan dugo ni Bida nang marinig niyang nakakarindim boses ng pastor na yon. Lumabas na nga ng bahay ang dalaga ngunit agad siyang binigilan ng kanyang kapatid. "Oh, saan ka pupunta, Bida? Gusto mo bang mapahamak ka doon sa labas? Huwag mo kalimutang ikaw ang pinakasadya nila rito at nadamay mo lang kami." Saad naman ni Rio na may himig pang paninisi kay Bida. Naiinis man ay wala naman nagawa pa ang dalaga. Samantala habang patuloy pa rin nagpapaliwanag si Mang Ramon sa mga tao, nagulat ang matanda nang may isang lalaki ang biglang bumato sa kanya nang dala nitong sulo na nag-aapoy. Tuloy iwala sa oras na napailag ang matanda. Mabuti na lamang talaga't hindi siya natamaan dahil pag nagkataon, tiyak na mapapaso ang balat ni Mang Ramon. "Huwag na tayo makinig sa aswang na yan. Sunugin na ang bahay nila!" Sigaw nga ng lalaki na agad namang sinangayunan ng kanyang mga kasama. Kaya isa-isa nang inihagis ng mga tao ang kanilang dalang apoy sa bahay ng matanda. Nawalan na ng pag-asa si Mang Ramon kaya mabilis na lamang siyang pumasok muli sa kanilang bahay. "Mga anak, hindi ko na sila kaya pang kumbinsihin. Magmadali na kayo, tumakas na tayo rito bago pa nila masunog ang mga katawan natin. Tayo na!" Natataranta na nga saad ni Mang Ramon sa kainakay si Bida palabas ng bahay. Doon sila dumaan sa pintuan ng kusina kung saan walang mga taong nag-aabang sa kanila dahil nasa likuran iyon ng kanilang bahay. Sumunod naman kaagad si Rio sa kanyang ama at kapatid. Habang tumatakbo na sila papalayo, patuloy naman ang mga tao sa pagsunog ng kanilang bahay. Iyon lang naman ang layunin ng mga taong yon, ang palayasin sila Bida sa tinitirahan nila. Hindi pa naman ganun kagalit ang mga taong bayan para kitilan ng buhay si Bida at ang kanyang pamilya. Ingal na si ng mga Ramon at Rio, pati na rin si Bida sa kakatakbo palayo sa kanilang bahay. Hindi sukat akalain ng matanda na mangyayari ang bagay na yon sa kanila. Huminto pa nga sa pagtakbo si Mang Ramon para muling tingnan ng bahay niyang tinutupok ng apoy. Napaluhan na lamang ang matanda sa kanyang nakita dahil hindi na niya alam kung paano makagawa muli ng bagong bahay, lalo na ngayong matanda na nga siya. Muli na ngang inakay ni Rio ang kanyang ama para ituloy na nila ang pagtakbo at nang tuluyan na silang makalayo sa lugar na yon. Samantala nakapagtatakang tahimik lamang si Bida. Ngunit kung gaano kalaki ang alab ng apoy sa kanilang bahay ay walang-wala ito sa lakas ng pag-alab ng puso ng dalaga. Sobrang galit na galit si Bida sa ginawa ng mga tao, ngunit hindi niya sinisisi ang mga yon. Itinuon ni Bida ang lahat ng sisi sa manyakis na pastor na si Pastor Bernan, kaya halos manginig na ang dalaga sa matinding galit na nararamdaman niya. Mahabang nilakbay ng tatlo hanggang sa makarating sila sa teritoryo ng kanilang mga kaanak na aswang din, na kagaya nila hindi rin ang bibiktima ng mga tao. Takantaka ang kanilang mga kaanak sa biglaan nilang pagdating at pagod na pagod pa sila sa kanilang pagtakbo at pagtakas. Pinaulanan sila ng tanong ng kanilang mga kaanak at si Rio naman na sumagot sa lahat ng yon. Nagalit din ang mga kamag-anak nila sa naturang pastor, lalo na nang malaman nilang minamanyak nga nito si Bida. Dahil sa pangyayaring yun ay nawalan ng bahay ang pamilya ni Bida. Ito na nga ang ikinagalit ng gusto ng kanyang ama, kaya triple niyang pinagalitan ng kanyang anak na dalaga. "Napakahangal mo talaga, Bida. Tignan mo ang kinalabasan ng ginawa mo kay Pastor Bernan." Galit na singhal ni Mang Ramon sa dalaga. "Itay, wag naman po ako ang sisihin ninyo." Naiiyak namang bulalas ni Bida sa kanyang ama.
Anong wag ikaw ang sisihin ko ha? Sino ba ang sisisihin ko gayong sa iyo naman nagsimula ang gulong ito? Kung nag-isip ka lamang sana at hindi mo ginawa ang bagay na yun sa pastor natin, hindi sana malalaman ng mga taong aswang tayo. Pati bahay natin bida wala na. Lahat ng yun dahil sa katangahan mong bata ka. Dagdag pang sigaw ng matanda. Itay, tama na po yan. Pagawat naman ni Rio sa kanyang ama nang mapansin ng binata na lumuluha na si Bida at hindi na nga nakasagot pa ang dalaga. Hindi na mapantayan ang sama ng loob na nararamdaman ni Bida. Hindi niya sukat akalain na siya na nga yoong namanyak. Siya pa ang nasisi sa lahat ng kamalasang nangyari sa buhay nila. Dahil sa sama ng loob ng dalaga, umalis siya sa bahay ng kanilang kaanak nang hindi nagpapaalam. Naglalaya si Bida at hindi ito agarang napansin ni Mang Ramon at Rio, maging ng kaanak nilang nagmamay-ari ng bahay kung saan sila nakituloy. Isang araw pang lumipas bago nila napansin na nawawala nga si Bida. Hindi naman mapigilan ng pamilya ng dalaga ang mag-alala sa kanya. Umalis muna si Bida para mapag-isipan niyang mabuti ang balak niyang paghihiganti laban sa pastor na yon. Isinusumpa ko. Mabubunyag din sa lahat ng tao ang pagiging manyakis mo, Pastor Bernan. Sambit ni Bida sa kawalan. Sa kagubatan lang muna na natili ang dalaga para pagandaan ang kanyang balak tungkol sa kung ano ang dapat at tamang hakbang na kailangan niyang gawin upang mapaniwala ang mga tao tungkol sa pagiging manyak ng pastor na yon. Mabubuhay naman si Bida roon sa kagubatan dahil mahusay naman dumiskarte ang dalaga kung paano makakain at mabusog. Makalipas ang ilang araw, mayroong balita ang kumalat sa kanilang lugar. May babae raw na palutang-lutang sa ilog at wala ng buhay. Malaki ang sugat sa bahaging leeg ng babae at parang hinigupan ito ng dugo. Hindi lang isa ang biktima kundi 3. Mayroon ding isang batang babae at ginang na natagpuang wala ng buhay nang ganoon pa rin ang kalagayan. Ubos ang dugo at may malaking sugat sa leeg na halatang kagat ng isang halimaw. Mabilis na naisip ng mga tao na kagagawan iyon ng isang aswang at wala silang ibang ituturo kung hindi si Bida at ang pamilya ng dalaga. Nakarating ang balitang ito sa teritoryo ng angkan ni Bida. Labis tuloy na nag-aalala si Mang Ramon at Rio para sa kapakanan ng dalaga. Tiyak ang magamang ito na hindi si Bida ang may kagagawan sa paslangang yon dahil hindi naman sila ganoong uri ng aswang. Bukod pa rito'y nakarating din kay Bida ang balita nang may nangangaso sa kagubatan kung saan nananatili ang dalaga at narinig niyang nag-uusap ang mga ito tungkol sa nangyari. Kaya ang malaking tanong para sa kanilang lahat, sino ang aswang na yon? 2 misyon na naman ang naisip na gawin ni Bida. Bukod sa pag-iisip kung paano niya pabagsakin ng manyakis na pastor, aalamin din ng dalaga kung sino ang aswang na pumapatay sa mga tao doon. Ayaw ni Bida na pinagbibintangan siya at ang kanyang pamilya sa kasalanang hindi naman nila ginawa kahit kailan, kaya hindi papayag ang dalaga na hayaan na lamang ang mga tao sa kanilang paratang. Nagsimulang mag-imbestiga si Bida sa buong lugar nila habang pinag-iisipan kung paano isisiwalat sa lahat ang tunay na ugali ng pagiging manyak na pastor. Labag man sa kalooban ng dalaga pero kinakailangan niyang pumanhik ng palihim sa mga sampayan ng tao para magnakaw ng kaunting damit dahil hindi naman maaaring hindi magbibihis ang dalaga araw-araw. 3 pares lamang ng damit ang kinuha ni Bida. Sa tuwing nasa kagubatan ng dalaga, ang susuotin niya mga damit ay yoong ninakaw niya. Kung lalabas naman siya sa kagubatan at pupunta sa kabahayan, iyong sarili niyang damit ang kanyang isusuot. Tiniyak naman ng dalaga na walang makakakilala sa kanya sapagkat marami naman siyang nalalaman na paraan upang baguhin ang kanyang ayos. Kilala si Bida na mayroong mataas na buhok at may pagkakakulot ito. Kaya sa tuwing aalis siya itinatali niya ito. Saka nagsusuot ng pantakip sa kanyang ulo. Sa ganoong paraan ay hindi na siya makikilala ng mga tao. Lumalabas lamang din ang dalaga sa tuwing mataas ang sikat ng araw para hindi magtaka mga tao kung bakit siya balot na balot sa kanyang katawan. Mabuti na lang talaga at iyong damit na suot ni Bida habang tumataka sila pagkatapos sunugin ng kanilang bahay ay minsan lang niyang naisuot. Kaya nakakatiyak siyang hindi makikilala ang damit na yon bilang pagmamay-ari niya. Dahil sa mga nabanggit, panatag si Bida na magliwaliw sa buong kabahayan upang mangalap ng impormasyon. May kaunting naririnig si Bida tungkol pa rin
sa kung paano nasawi ang mga biktima ng hindi nakikilalang aswang. Pare-pareho ang paraan ng kanilang kasawian at kadalasan ay babae, mapabata man, dalaga, ginang o matanda. Kaunti lamang ang mga lalaking biktima kaya malakas ang pangamba ng kababaihan sa kanilang lugar at baka sa susunod ay sila naman ang matagpuan sa kung saang bahagi ng kanilang lugar na wala ng buhay. Hindi lang sa araw nag-iimbestiga ang dalaga kundi maging sa gabi rin. Marami ng gabi ang nagdaan ng walang sapat na tulog si bida dahil palagi niyang inaabangan ng aswang na kumikitil sa buhay ng mga tao. Nahirapan lamang talaga ang dalaga sa paghahanap kung sino nga ba yon dahil wala namang ideya si bida kung sino ang salarin. Kaya wala siyang eksaktong lugar na kailangan niyang pagtuunan ng pansin para abangan. Kung may ideya lamang sana siya, mas mapapadali pa siguro ang kanyang paghahanap. Kaya nga umaasa na lamang si bida ng tiyamba o swerte. Kung mangyari mang makita niya ang aswang na naging dahilan kung bakit siya idinidiin ng mga tao. Isang gabi bandang 9:00 nang magpasya si bida na bumalik na sa kagubatan dahil pagod na siya sa buong araw niyang paglalakwatsa at pangangalap ng impormasyon. Napunta na si bida sa bahagi ng kagubatan kung saan niya itinayo ang maliit niyang bahay-bahayan na sapat lamang upang mayroon siyang matutulugan. Hindi inaasahan ng dalaga nang marinig niya mula sa paanan ng kagubatan ang kaunting ingay na para bang mayroong nanghihingi ng saklolo. Kaya mabilis siyang naalerto at hinanap kaagad ang eksaktong kinaroroonan ng ingay na yon. Tumakbo ng mabilis si bida kahit gabi ay malinaw naman ang kanyang paningin sa paligid dahil sa pagiging aswang niya. Hanggang sa makita ng dalaga sa isang damuhan mula sa unahan na gumagalaw ng husto. Kaya mabilis niya itong nilapitan. Doon nagulantang si bida ng masilayan ng isang tao na hindi niya sukat akalain na makikita sa ganoong sitwasyon. Pastor Bernan! Gulat nga singhal ni bida habang nanlalaki pa ng husto ang kanyang mga mata. Parang tinamaan ng kidlat ang dalaga sa kanyang nakita. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw at napako lamang ang kanyang paningin sa naturang pastor na nag-iba ang itsura. Ikaw na namang babae ka? Singhal din ng pastor sa dalaga. Hindi makapaniwala si bida sa kanyang nasasaksihan ng mga sandaling ito. Matataas ang pangil ni Pastor Bernan at mayroong bahid ng dugo ang mga ito habang naglalaway pa. Doon unti-unting napagtanto ni bida na si Pastor Bernan ay hindi isang ordinaryong tao kundi isa ring aswang. Babae, tumakbo ka na! Mabilis na utos ni bida sa babaeng umiiyak na pala dahil muntik nang mag-aasa ng manyakis na pastor bago ito ubusan ng dugo. Natatarandan tumayo ang babae sa tumakbo papalayo. Hindi naman makakilos ang pastor dahil nagulat din siya sapagkat hindi niya inaasahang makikita siya ni bida sa ganoong sitwasyon. Tuloy ay nabuko na kay bida ang pinagkakaingatang lihim ng manyakis na pastor. Kung ganun, ikaw pala ang aswang Pastor Bernan! Sigaw pa ni bida. Nagalit ang pastor kaya agad niyang sinugod ang dalaga. Ako nga bida, pero tinitiyak kong hindi ito malalaman ng mga tao. Malas mo lamang at nakita mo ko dahil tatapusin ko na ang buhay mo. Bulalas pa ng pastor. Agad namang umilag si bida sa pag-atake nito. Naglaban ang dalawa ng aswang sa aswang, subalit walang mahina sa kanila dahil pareho silang may sapat na lakas para labanan ng isa't isa. Ilang minutong nakikipagbuno si bida sa aswang niyang katunggali hanggang sa narinig nila ang sigawan ng mga tao sa paligid at mayroon pang dalang flashlight ang mga ito. Agad na naisip ni bida na maaaring nagsumbong ang babaeng yon sa mga tao, kaya sa pagkataranta ng dalagay agad na siyang nagtatakbo papalayo roon at tumakas. Ganoon na rin ang ginawa ni Pastor Bernan. Nagiwalay sila ng landas kahit panais sana ni bida na kalabanin ng pastor na yon. Pero sa isip ng dalaga ang mahalaga naman ay nalaman na niya kung sino ang aswang na nagsisilbing delubyo sa kanilang lugar. Mas lumakas ang dahilan niya kung bakit niya pababagsakin ng pastor na yon. Ang kailangan na lamang gawin ni bida ay kung paano mapaniwala ang mga tao. Alam niyang mahihirapan siya lalo na't pastor nga ang kanyang binabangga. Mahirap kumbinsihin ng mga tao na ang ginagalang at tinitingala nilang pastor bukod sa pagiging manyakis sa isa ring aswang. Ang akala nilang nabubuhay sa kabanalan at alagad ng Diyos ay isa palang sugo ng kadiliman.
Kinaumagahan ni labis na inaasam ni Bida na mapabagsak na si Pastor Bernan sa lalong madaling panahon. Kaya lamang ay wala talaga maisip na dahilan ng dalaga kung sa paanong paraan ba niya gagawin yon. Hindi rin niya balak na idamay sa ganitong gulo ang kanyang pamilya, lalo na't muntikan na nga mapahamak ang mga yon noong sinunog ang kanilang bahay. Gusto lamang ni Bida na mag-isa siya sa labang kinakaharap niya upang hindi na madamay at mapahamak pa ang kanyang mga mahal sa buhay. Kahit anong pag-iisip ni Bida, tila hindi pa rin gumagana ang kanyang utak. Wala talaga siyang maisip na isang matinong paraan para isiwalat ang maitim na mapanganib na katotohanan tungkol sa pastor na yon. Hindi na rin niya kailangan pang patagalin dahil bawat oras na lumipas ay nanganganib ang buhay ng mga tao sa kanilang lugar. Kaya kinakailangan na talagang malaman ng mga tao ang buong katotohanan. Hanggang sa mapagdesisyonan ni Bida na magpakita sa mga tao na naghahanap sa kanya upang doon isiwalat ang lahat. Naniniwala ang dalaga na kahit papaano ay mayroon pa ring maniniwala sa kanyang sasabihin. Tanghaling tapat nang magtungo si Bida sa kabahayan ng kanilang lugar nang hindi siya nagsusuot ng pantakip sa kanyang buka. Kinakabahan si Bida sa kanyang ginagawa, ngunit nagtitiwala pa rin siya sa poong may kapal. Gulat na gulat ang mga tao nang makita nila si Bida. Ang iba ay nagalit sa kanya ngunit karamihan ay natatakot. Mabilis ngang hinila ng mga magulang ang kanilang mga anak nang madaanan sila ng dalaga. Matatalim na tingin ang natanggap ni Bida mula sa mga tao, ngunit hindi niya na muna pinansin pa ang mga yon hanggang sa hindi nagtagal ay nagsipaglabasan ng mga tao sa kanilang mga bahay. Iyong mga matatapang na naisdakpin ng dalaga, naghahanda na sila upang palibutan si Bida. Maya-maya pa'y halos naroon na nga sa paligid ni Bida ang lahat ng tao sa kanilang lugar. Nagsisiksikat ang mga tao upang matunghayan nila kung paano hulihin si Bida. Nasa gitna na nga ang dalaga sa pabilog na pwesto kung saan pinapaligiran siya ng mga taong may mapanghusgang katauhan. "Bida, sa wakas naman ay nagpakita ka na rin sa aming aswang ka!" Sigaw ng isang lalaki. "Oo nga, hulihin na yung aswang na yan!" Sunod namang sigaw ng isang matandang lalaki, pagkatapos ay sabay-sabay na nga nagsigawan ng lahat. "Teka lang po, makinig muna kayo sa akin dahil may kailangan kayong malaman tungkol sa aswang na kumikitil ng buhay ng mga tao rito sa lugar natin." Saad pa ni Bida sa lahat, ngunit nagulat na naman ang dalaga sa tugon ng mga tao. "Oo, at ikaw yun, Bida. Kasasabi lang sa amin ni Pastor Bernan kanina na nahuli ka raw niyang sinisip-sip ang dugo ng mga taong binibiktima mo." Sigaw muli ng isang lalaki na nagpakunot sa noo ni Bida. Hindi sukat akalain ng dalaga na nagawang baliktarin ni Pastor ang nangyari. Napakabilis kumilos ng Pastor. Doon napagtanto ni Bida na naunahan na nga siya ng naturang Pastor. Lalo tuloy bumilis ang pintig ng puso ng dalaga dahil sa mukhang kumbinsidong-kumbinsido ang mga tao sa kasinungalingan ng Pastor na yon. Napatras si Bida nang bigla siyang lapitan ng lalaking may hawak na lubid. Nataranta ang dalaga ng akma na siya nitong huhulihin, kaya agad siyang napatakbo. Ngunit ano na naman ang tatakbuhin niya gayong nasa gitna siya ng bilog na likha ng mga tao. Hindi nakatakas si Bida dahil tuluyan ng nahuli ng lalaki ang dalawang kamay ng dalaga saka ito mabilis na ginapos. Nagpupumiglas ng gusto ang dalaga ngunit pinagtutulungan na siya ng mga tao. May ilan pang humahampas at tumatadyak sa kanya kaya napaiktad na lamang siya sa nararamdaman niyang sakit. Kababae niyang tao pero kung hampasin siya ng mga tao ay para bang malakas ang kanyang katawan tulad ng isang lalaki. Aswang na nga kasi ang tingin ng mga tao kay Bida kaya gano'n na lamang kadali para sa kanila ang sakta ng pisikal ng dalaga. Lalong-lalo na ang pamilya ng mga nabiktima ni Pastor Bernan. Labis na nagagalit ang mga tao kay Bida dahil sa mabigat na paratang na yon. Pagkatapos igapos si Bida, ikinarga na siya ng mga lalaki at dinala sa isang silid malapit sa bahay ni Pastor Bernan. Doon iyon sa bodegang pagmamayari ng pastor. Naturingan na palang amo si Pastor Bernan ng mga utu-utong tao na naniniwala sa kanya. "Bida, nahuli ka rin sa wakas." Nakakakilabot na bulalas ng pastor sa dalaga na galit na nakatitig sa kanya. Naroon din sa silid ang asawa ni Pastor Bernan, maging ang kanyang anak. Pansin ni Bida na parang walang emosyon ang asawa ng pastor.
Animoy wala itong pakialam sa nangyayari. Ngunit ang anak nila'y halatang sunod-sunuran sa kanyang ama. Nagdududa si bida kung mga aswang nga din ba ang buong pamilya ng pastor, ngunit hindi na lamang niya yun inalala pa. Lalo na't nahuli na nga siya ng kanyang kalaban. Ikinulong muna si bida roon sa madilim na silid at kinabukasan pa ipapasagawa ang paghahatol sa kanya sa publiko. Nang lumabas sa silid na yun ang asawa at anak ng manyakis na pastor, kinabahan ng dalaga sa makahulugan dahilan, lalo na nang masilayan ni bida ang nakakalokong ngisi ng pastor. Talagang animoy mayroong pagtatakbuhan ng mga kabayo sa kanyang puso dahil sa bilis ng pagpintig nito. Kung minamalas ka nga naman bida, pagsisisihan mo na ngayon ang desisyon mong pagpapakita sa mga tao. Nakakakilabot na wika pa ng pastor habang dahan-dahang lumalapit ang lalaki kung saan nakagapos si bida. Anong gagawin mo sa akin? Layuan mo ko! Singhal pa ng dalaga. Tumawa lamang ng malakas ang pastor at walang makapigil sa naturang pastor ukol sa kanyang masamang balak laban sa dangal ni bida bilang babae. Sa mga sandaling yun ay wala nang nagawa pa si bida nang dungisan ng pastor ang kanyang pagkababae. Pinagsamantalahan niya ang dalaga dahil nga nakagapos si bida ay wala siyang magawa kundi ang sumigaw, umiyak at magmakaawa sa pastor na itigil na nito ang kanyang ginagawa. Kaya lamang ay parang walang naririnig ang naturang pastor. Animoy sinaniban na ito ng masamang espiritu. Samantala sa labas ay nakikinig lamang ang asawa ng pastor sa pangyayaring yon. Lihim na napapaluwa ang ginang, ngunit wala rin siyang magawa para pigilan ng kanyang asawa, sapagkat tiyak na mapapahamak lamang di siya bandang huli. Sunod-sunuran pa rin ang ginang na ito kay Pastor Bernan. Nagbubulag-bulagan lamang ang ginang sa lahat ng kasamaang pinaggagawa ng kanyang asawa. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa pastor na yon, sinanay na lamang niya ang kanyang sarili. Animoy walang nakita ang ginang. Walang narinig at walang sasabihing anuman sa mga tao. Sobrang sakit man ito para sa asawa ng pastor, ngunit kailangan niyang manahimik dahil kung hindi, mapapahamak din ang kanyang asawa at ayaw niyang mangyari ang bagay na yon. Bukod pa rito'y takot din ang ginang na kumprontahin si Pastor Bernan sapagkat maaari siyang mapagbuntunan ng galit ng naturang pastor. Ibang klase pa naman yung magalit dahil nagmimistulang halimaw na nag-aanyong tao. Umalis din kasi ng bahay ang kanilang anak kaya hindi rin ito mapigilan ng pastor sa kanyang masamang ginagawa. Tagumpay na nga napagsamantalahan ng pastor ang dalaga. Umalakhak lamang ang pastor paglabas niya ng silid na yon, samantalang si bida ay naghahalo na ang nararamdaman. Galit, puot, bigati, pagkabigo, awa at pandidiri sa sarili at marami pang iba. Malakas na umiyak ang dalaga at wala siyang ibang sigaw kundi tatapusin niya rin ang buhay ng pastor na yon sa oras na makawala siya mula sa mahigpit nitong pagkakatali. Kinaumagahan, oras na para isagawa ang hatol kay bida. Nasa labas na nga ang dalaga ngunit nananatili siyang nakagapos at doon siya itinali sa nakaekis na kawayan sa labas ng bahay ng pastor. Narinig ng dalaga na pagbitay ang sigaw ng mga tao para sa kanya. Nangunguna na roon ang galit na pamilya ng mga biktima. Ngunit hindi nila alam na ito ang tunay na pumaslang sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang pastor na yon. Pagod na rin si bida na ipagsigawan ang katotohanan lalo na't wala namang naniniwala sa kanya. Binabato pa nga siya ng mga tao kung ano-anong ibinabato sa kanya. Mayroong mga basura, mga balat na saging, maliliit na sanga ng kahoy at marami pang iba. Mayroon pa nga nagbato kay bida ng isang hilaw na itlog at natamaan ang dalaga sa kanyang noo. Kaya nagkalat tuloy sa kanyang mukha ang basag na itlog na yon. Umiiyak na si bida ngunit walang pakialam ang mga tao sa kanyang luha, bagkus ay tuwang-tuwa pa ang mga ito. May iilan na naaawa sa kanyang sitwasyon, ngunit hindi rin sila kumakampi kay bida sa kadahilan ng inaakala nga nila na ang dalaga ang asubang na kumikitil ng buhay sa kanilang lugar. Mababaw mag-isip ang mga taong yon at wala silang kritikal na pangangatwiran. Kaya madali silang mapaniwala ng tusong pastor. Samantala, mula sa unahan ay tanong ng ama at kapatid ni bida ang kanyang kalagayan. Hindi nakita ni bida na naroon sa lupon ng mga tao sina Mang Ramon at Rio, lalo na't nagtatakip din ng mukha ang mga ito upang hindi makilala ng mga tao sa kanilang paligid.
Animoy nabasag din ang puso ng ama at kapatid ng dalaga nang makita nila kung gaano naghihirap si bida. Hindi na nga makapaghintay pa si Ramon na iligtas ang kanyang anak bago pa mahuli ang lahat, ngunit pinipigilan naman siya ni Rio dahil kailangan nilang makahanap ng tamang tiyempo. Kung hindi itiyak silang tatlo na mapapahamak sa halip na iligtas si bida, kaya kailangan pa rin nilang mag-ingat. Hanggang sa isang sandali, nagulat ang lahat nang biglang tumayo ang asawa ni Pastor Bernan. Saka naglakad ang ginang papunta sa harapan kung saan nakagapo si bida na nangihina na ng gusto. Makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Hindi ko na kaya pang manahimik. Marahil ito na ang tamang pagkakataon para malaman ninyo ang lahat-lahat. Sigaw ng ginang na pinagtataka ng lahat. Mabilis namang nakuha ang atensyon ng mga tao, lalong-lalo na si bida. Si Pastor Bernan naman ay napatayo na lamang nang wala sa oras sa kapagalit na sinenyasan ng kanyang asawa na umalis doon. Ngunit hindi na siya pinansin pa ng ginang. Aminado ang ginang na kinakabahan siya sa kanyang ginagawa, ngunit kailangan niyang maging matapang. Hindi na maatimpa ng sikmura ng ginang ang parami na biktima ng kanyang asawa, at ang tanging babae na may lakas ng loob na kalabanin ng pastor ay nanganganib pa ang buhay dahil sa paratang sa kanya na wala namang katotohanan. Naghintay ang mga tao sa sasabihin ng ginang hanggang sa nagawa na ngang isiwalat ng babae ang lahat-lahat ng kasamaan na ginawa ni Pastor Bernan. Isiniwalat ng ginang na manyakis ang kanyang asawa at marami na itong napagsamantalahang babae. Ngunit nananahimik lamang dahil isang pagbabanta na kikitilin raw niya ang buhay, maging ang pamilya ng biktima, sa oras na magsalita ang mga ito. Higit sa lahat ay hindi pinalampas ng ginang ang pag-amin na aswang ang pastor na yon at siya ang kumikitil sa buhay ng mga taong naninirahan doon. Kalokohan! Hindi yan totoo! Nababaliw ka ng babae ka! Galit na sigaw ni pastor. Saka siya naglakad papalapit sa kanyang asawa para hilahin ng babae at paalisin doon. Subalit hindi inaasahan ng pastor nang biglang sumigaw mula sa lupon ng mga tao ang babaeng muntik na niyang mabiktima noong nakaraang gabi. Yung babaeng tinulungan ni bida na makatakas. Ipiniliwanag din ng babae na iyon sa mga tao na totoo ang sinasabi ng ginang at sinabi niyang siya mismo ay muntik nang mabiktima kung hindi lamang siya tinulungan ni bida. Gulat na gulat ang mga tao. Kanya-kanya sila ng bulong at kwento ukol sa mga binitiwang salita ng asawa ng pastor at ng babaeng yon. Hindi na rin malaman ni Pastor Bernan kung ano ang kanyang sasabihin, lalo na nang unti-unting magsilayo ang mga taong nakatayo malapit sa kanyang pwesto. Nakikita ni Pastor Bernan ang mapangusgang tingin ng mga tao at siya na ang idinidiin ng mga ito sa pagkakataong yon. Nang lingunin naman ng pastor si bida ay lalong umiinit ang ulo ng lalaki nang makita niyang nakangisi na ang dalaga sa kanya sa kabila ng panghihina ng katawan nito. Nabuhayan ng pag-asa si bida sapagkat unti-unti na ring nagigising ang mga tao sa katotohanan. Sinungaling ka pala, Pastor Bernan! Tama, sinungaling ka. Naniwala pa naman kami sa iyo, pero ikaw lang pala ang totoong salot sa lipunang ito. Hindi lang basta salot, kundi dilubyo. Dagdag namang sigaw ng isa pa. Tumahimik kayo! Ganting sigaw ng pastor. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nilang humugot ng revolver si Pastor Bernan. Tuloy ay nataranta agad ang kanyang asawa, lalong-lalo na si bida. Ganon din ang pagkakatarantang nararamdaman ni ng mga Ramon at Rio nang makita rin nila ang revolver. Naku, hindi itay. Anong gagawin natin? Bulong na nga ni Rio sa kanyang ama. Si Mang Ramon naman ay nagpapaalala sa binata sa pagkakataong ito. Kalma lang anak, mas mapanganib na ito. Huwag tayo magpadalos-dalos. Kailangan nating iligtas ang iyong kapatid nang walang ibang mapapahamak. Kinakabahang tugon ni Mang Ramon. Paunti-unti na sanang kumikilos si Mang Ramon at Rio para lapitan si bida. Ngunit tila natamaan ang kidlat ang dalawang lalaki nang sa isang iglap lamang ay pinaputok ni Pastor Bernan ang kanyang baril at si bida ang pinatamaan nito. Para ito sa pagiging pakialamera mong babae ka. Galit na sigaw ng pastor. Hindi, bida, anak! Sigaw naman ni Mang Ramon. Bida, kapatid ko! Si Rio naman. Nagsigawan na rin ang mga tao at halos lahat ng babae otomatikong tinakpan ng kanilang mga tainga habang tumatakbo sila papalayo roon.
Maging ang mga kalalakihan ay nagsipagtakbuhan na rin. Nataranta rin naman si Pastor Bernan sa kanyang nagawa. Nawala lamang siya bigla sa kanyang sarili, kaya nang bumalik ang pastor sa katinuan ay taranta na rin siyang napatakbo paalis doon. Si Bida naman ay unti-unti nang nawawalan ng malay dahil sa isang bala na tumama sa kanyang tiyan. Lumalabo na ang paningin ng dalaga. Naririnig ni Bida ang mga sigaw ng kanyang ama at kanyang kapatid, ngunit masyadong malabo na ang kanyang paningin para makita ang mga yon. Hanggang sa tuluyan na ngang ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata kasabay ng pagkawala ng kanyang malay. Bida! Anak! Bida! Natatarantang sigaw ni Mang Ramon sa dalaga na makalapit sila rito. Bida! Gumising ka, Bida! Untag naman ni Rio habang naiiyak na nga ang binata sa matinding pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Rio, anak, tanggalin mo ang pagkakagapos sa kapatid mo at nang madala natin siya sa paggamutan. Bilisan mo! Utos ni Mang Ramon sa binatang anak. Agad naman itong sinunod ni Rio. Nanginginig pa ang mga kamay ng binata dahil sa pagkataranta niya. Nang makalas na niya ang tali, mabilis na ngang binuwat ni Rio ang kanyang kapatid at itinakbo na nila ang dalaga sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar na yon. Sobrang tagal silang nakarating dahil wala silang masakyan. Habang itinatakbo nila sa paggamutan si Bida, wala namang tigil si Mang Ramon sa pagtawag sa pangalan ng Diyos upang iligtas ang kanyang anak na babae. Walang pakialam ang matanda kahit nakikita ng mga taong nadadaanan nila ang kanyang pagtangis. Dahil ang mahalaga kay Mang Ramon ay manalangin para sa kaligtasan ni Bida. Marami silang nakasalubong na labis ang pagtataka kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit ni Isi walang pinansin sina Mang Ramon at Rio. Kada may makakasalubong silang nagtatanong kung ano ang nangyari kay Bida, wala man lamang silang panahon para tumugon, kaya naiiwan ng mga taong yon na nakakunot lamang ang mga noo. Pagdating nila sa paggamutan ay hingal na si Rio. Halos maubusan na nga ng hininga ang binata. Agad naman silang sinalubong ng mga nurse at saka inasikaso ang pasyente. Sa kabutihang palad ay nakaligtas pa rin si Bida, kaya lamang ilang araw pa bago magising ang dalaga dahil sa lubahan ng kanyang sugat. Doon din nalaman ni Mang Ramon at Rio ang sinapit ni Bida sa kanyang pagkababae. Ipinaalam sa kanila ng doktor na pinagsamantalahan si Bida sa ilang hibla ng buhok na natagpuan sa pribadong parte ng katawan nito. Halos sumabog si Mang Ramon at Rio sa galit na nararamdaman nila. Napasuntok na nga ang binata sa pader ng paggamutan at wala siyang pakialam kahit pa magdugo ang kanyang kamao. Pinakalma naman siya ni Mang Ramon kahit nanggigit na ito sa galit. Itay, pasensya na pero hindi ko pala alampasin ang bagay na ito. Papaslangin ko ang timo yung pastor na yon. Manyakis na aswang. Galit na singal ni Rio na agad namang sinuway ni Mang Ramon. Mag-unos dili ka, anak. Huwag kang gumawa ng mga bagay na magdadala sa iyo sa bilangguan. Saad pa ng matanda. Pero kailangan magbayad ang Pastor Bernan na yun sa ginawa niya sa kapatid ko, Itay. Muling singhal ng binata. Oo, anak, talaga magbabayad ang pastor na yon. Subalit sa legal na paraan, sasampahan natin siya ng kaso at titiyakin nating mabubulok siya sa bilangguan. Mabigat na pahayag ni Mang Ramon. Napatango-tango naman si Rio sa naisip ng kanyang ama. Hindi nila hayaang hindi magbabayad si Pastor Bernan sa kasamaan niya at kahalayan. Iniisip ng dalawa na kung mananatiling malaya ang pastor na yon, tiyak na patuloy na manganganib ang buhay ng mga taong naninirahan sa kanilang lugar, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Sabay na napalingon si Mang Ramon at Rio kay Bida na payapang natutulog sa higaan ng paggamutan. Nangako sila sa dalaga na bibigyan nila ng hustisya ang mapait na sinapit nito mula sa kamay ng pastor. Kahit hindi pa nagigising si Bida, sinimulan na ng mag-ama ang paglakad sa kasong isasampa nila para sa pastor na yon. Kumuha na rin sila ng pampublikong abogado na makakatulong sa kanila. Mabuti na lamang talaga tinutulungan sila ng pamahalaan para tustusan ang mga gastusin nila sa pagpapagamot kay Bida. Nangunguna sa pagtulong na yun ang kapitan ng kanilang lugar. Dahil sa mga kasong isinimpa ni Mang Ramon kay Pastor Bernan, nagtatago na sa batas ang naturang pastor. Kasama pa rin ito ang kanyang asawa at anak. Walang nakakaalam kung kumusta na ang kalagayan ng asawa ni Pastor Bernan
Pagkatapos isiwalat ng babae ang buong katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Nakatitiyak si Mang Ramon na nabugbog na ang ginang na yon. Naaawa man siya para sa asawa ng pastor. Wala naman siyang magagawa sapagkat nagtatago na nga sila at hindi na matatagpuan. Hanggang sa isang araw ay nagising na rin sa wakas si Bida. Agad na hinanap ng dalaga ang kanyang ama at kapatid. Kaya nagmamadali naman si Mang Ramon at Rio na makabalik sa paggamutan nang matanggap nila ang balitang nagising na ito. Doon ay nakipag-usap na silang muli. Hindi maiwasan ng dalawang lalaki ang mapaluhan nang makita na gising na nga si Bida. Parang nabunutan ng malaking tinik ang kanilang dibdib. Masaya naman si Bida na muling makita ang dalawang taong sobrang mahalaga sa kanyang buhay. Anak ko, patawarin mo kami ng kuya mo. Hindi kami naniwala kaagad sa iyo tungkol sa tunay na pagkatao ng pastor na yon. Kung hindi lamang sana namin binaliwala na minamanya ka na pala niya, hindi sana mangyayari sa iyo ang lahat ng ito. Patawad, Iha, hindi ka namin nasamahan sa laban mo. Bulalas ni Mang Ramon habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang anak kasabay ng kanyang paghagulgol. Ayos lang, Itay. Nangyari na po yun eh. Ang mahalaga po, ligtas na tayong lahat ngayon. Mahina namang tugon ni Bida. Maging si Rio ay labis ding humihingi ng tawad sa kanyang kapatid. Kalalaki nilang tao pero hindi nila mapigilang umiyak sa harapan ni Bida. Hindi kasi kayang isipin ni Mang Ramon at Rio na nang dahil sa kanilang kapabayaan ay napagsamantalahan tuloy si Bida at muntik pang mawala sa kanilang piling. Labis mang nagsisisi ang dalawang lalaki. Wala na silang ibang nagawa kundi ipakulong na lamang talaga si pastor. Nang sa gayon ay mapagbayaran ng naturang pastor doon sa bilangguan ng kanyang kasamaan. Hindi lamang kay Bida kundi maging sa lahat ng biktima ng manyakis at aswang na pastor ng kanilang simbahan. Sinabi na rin nila kay Bida ang tungkol sa kasong ipinataw nila kay Pastor Bernan at labis namang ikinatuwa ng dalagan tungkol sa bagay na yon. Handang maging saksi si Bina, makulong lamang ang naturang pastor. Kalaunan, nahanap na rin sa wakas ang pastor. Natagpuan siya ng mga pulis at agad nang hinuli saka iniharap sa korte. Dahil sa dami ng saksing nakuha ng pamilya ni Bida, hindi na nakalusot pa sa batas ang pastor. Nadiin ang naturang pastor at nahatulan ng parusang habang buhay na pagkabilanggo. Masaya si Bida at ang kanyang pamilya sa naging resulta ng kaso. Gayunpaman ay mayroon talaga mga bagay na hindi mawawala. Kahit pa pinagbayaran na ito ng taong nagkasala sa kanya. Kahit pumanaw pa si Pastor Bernan sa mundong ito, hindi na mabubura ang dungis na iniwan niya sa pagkababae ni Bida. Dahil sa kasamaang palad ay nagbunga ng isang sanggol ang panggagahasa ng pastor sa dalaga. Sa umpisa ay ayaw tanggapin ni Bida ang sanggol sa kanyang sinapupunan at nais niya itong ipalaglag. Ngunit kalaunan sa tulong na rin ng pangungumbinsi ng kanyang ama at kapatid na malaking kasalanan sa Diyos ang binabalak niyang gawin sa bata. Natutunan na nga rin tanggapin ni Bida ang sanggol hanggang sa naisilang niya na ito. Kahit sobrang sakit para kay Bida na sa bawat pagkakataong makikita niya ang kanyang anak ay maaalala lamang niya ang kanyang kalunos-lunos na nakaraan. Paunti-unti naman itong kinalimutan ng babae. Sa kwentong ito, matututunan natin na kailanman ay hindi tama ang manghusga ng ating kapwa. Hindi porket sinabing masama ay masama na ito dahil hindi lahat ng asubang na nabubuhay sa mundong ito'y likas na masama. Mayroon pa ring mababait na katulad ni Bida at ng kanyang pamilya. Bago humusga sa kapwa ay alamin muna natin ang katotohanan nang sa gayon ay hindi tayo magiging dahilan ng ikapapahamak sa buhay ng ating kapwa. Bukod pa rito, ang kaso ng mahalay na harassment ay hindi isang biro. Hindi ito maaaring baliwalain sapagkat napakalaki ng posibilidad na magdulot ito ng malagim na pangyayari sa buhay ng bawat taong nakakaranas nito. Higit na mainam kung aaksyonan kaagad bago pa mahuli ang lahat nang sa gayon ay wala nang matulad pa kay Bida. Kung saan ang dahil sa kapabayaan ng kanyang pamilya ay tuluyan nang nadungisan ang kanyang dangal bilang babae. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.